Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Sally Guanyo, shoutout kay Roel Bulalake. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Nakita ko na ang prinsesa. Sa sandaling tumigil sila, isang matandang lalaki na natatakpan ng buhok, tulad ng isang sloth, ay mabilis na bumaba at lumuhad sa harap ni Luruaksen. Matandang multo, ayos ka lang. Ang walang ekspresyong paraan ni Luruaksen. May pakialam si Princess Exie, pero makakain pa rin ako. Ang tinatawag na 1,000 days of military support ay ginagamit saglit. Ngayon, oras na. Ghost old honest nod, Princess please speak. Itong isang tao, isang espiritu ng espada, gusto kong gamitin mo ang daang hanay ng mga multo upang pagisahin ang mga tao at mga espada. Tumangala lang si Gui Lao kina Fei Lingsheng at Chimeng. Kahit na alam na niya ang kanilang pag-iral, hindi siya nang ahas na tumangala ng walang utos ni Luruaksen. Ngunit ang paggalaw ng daang hanay ng mga multo ay masyadong malaki para mapansin ng mga tao mula sa buong mundo. Ang gusto ko ay ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo na malaman ang tungkol dito at hayaan silang dumating ng maramihan at maging ang accelerant ng kanilang demonization. Si Luruaksen ay nagbigay ng malamig na ngiti at pagkatapos ay pinamulong ang isang butil sa hangin, ito si Tian Zuoden. Kapag binuksan mo ang array, ilagay ito sa array, at ang masamang espiritu ng Baigwei Array ay matatakpan nito. Ang mga idiot na iyon ay dapat magkaroon ng akala ko may mga magic soldiers dito. Agad na naunawaan ng Ghostmaster ang intensyon ni Luruaksen at lumikha ng isang sitwasyon ng pagsilang ng isang kakaibang kayamanan na may huwad na imahe, na umaakit sa mga nag-espiya sa kayamanan upang mamatay. Ito ay talagang isang napaka-insidious ngunit madaling gamitin na pamamaraan. Pero natatakot ako na maraming eksperto ang maakit dito. Natatakot ako na mas mahirap para sa akin na harapin sila. Ang matandang demonyo. Hinamak ni Luruaksen ng umiti, hindi ka tao. Siyempre, hindi mo alam kung gaano kakilakilabot ang kalikasan ng tao. Ang isang grupo ng mga monghe ay walang tubig na maiinom. Kapag sila ay talagang dumating, sila ay magpapakamatay. Kailangan mo bang gawin mo? Mabilis na tumango ang matandang multo, Princess Wise. Sige at pagbutihin mo, alam mo. Malumanay nang umiti si Luruaksen, sa susunod na segundo, ang figure ay nawala sa lugar. Ghost old magalang rushed sa kalahating walang laman na linya ng isang regalo, pagbati sa isang tao ng isang espiritu, baluktot figure, pumunta sa isang kuwebo sa malayo, sumama ka sa akin. Ang kuwebo ay puno ng mga kalansay at mga labi. Sa dilim, ang hangin ay puno ng masangsang na amoy ng dugo. Habang palalim ng palalim, isang tao at isang espiritu ang biglang lumiwanag sa kanyang harapan. Gayunpaman, ang hangin sa paligid niya ay nabahiran ng pula ng dugo. Sa lupa, mayroong isang pool ng dugo na hindi makita. Bumaba ka na, sabi ng matandang multo, saka siya tumayo at naglakad pasulong. Nag-alinlangan si Fei Lingsheng na makita ang isang matandang multo, nakatingin sa patuloy na bula ng pool ng dugo, para sa isang oras na hindi alam kung paano gawin. Nakakatakot ang blood pool na ito. Nakakatakot talaga. Ikaw, sumama ka sa akin. Ghost old with eye swept HE dream, baluktot ang katawan, patuloy na pumasok. Chimeng nodded at lumakad sa likod ng Gui Lao. Kinagat ni Fei Lingsheng ang kanyang mga ngipin,
Ipinikit ang kanyang mga mata at tumalon sa pool ng dugo. Pagkatapos dumaan sa blood pool at mag-drill sa snake intestine path na umiikot ng daan-daang metro, si Chimeng ay napunta sa mas malaking espasyo. Ito ay higit sa 1,000 metro ang lapad. Madilim sa kuweba. May malaking hukay sa lupa na hindi nakikita ang ilalim. Ang madilim na hangin ay kumikislap sa hukay. Sa oras na ito, bigla niyang naramdaman na may humawak sa kanyang mga paa. Nagbaba siya ng tingin at biglang gumawa ng bahagyang senyales. Ito ay isang maitim na kamay na nakahawak sa kanyang mga paa. Nang siya ay ganap na nababagay sa liwanag, ipinikit niya ang kanyang mga mata at hindi niya maiwasang mapang-anga. Sa malaking parisukat na hukay, hindi mabilang na mga black ghost, tulad ng mga earthworm, ang magkakaugnay sa isa't isa, na nagpapamukha sa mga tao na naiinis at natatakot. Sa gilid ng hukay, ang mga multo ay nagtagal dito na iniunat ang kanilang mga kamay at sinubukang umakyat mula sa hukay. Bumaba ka na, aswang matandang walang pakialam eh. Ako, papasok ba ako dito? Si Chimeng ay isa ring kalmado at matigas na tao, ngunit natatakot siyang harapin ang napakalaking hukay. Ghost Old ay hindi nagsasalita, Chi panaginip nodded, isang kagat, din jump pababa. Sa Du City, madilim na, pero hindi nito napigilan ang ingay ng Du City. Sa kabaligtaran, ito ay nagiging mas maingay sa ilalim ng gabi at ang mga ilaw. Sa mga restoran, ang isang grupo ng mga tao sa Jiangho ay napakasigla, alinman sa pagtulak ng mga tasa upang magpalat ng mga tasa, o paggaod ng mga kamao upang sumigaw, at ang maliit na dalawa ay sumigaw ng malakas. Abala sila sa pag-aalaga sa tanawin ng kasaganaan. Sa ikalawang palapag, si Han Sanchen ay nakaupo sa bintana, humihigop ng alak ng bahagya, ninanamnam ang kasiyahan, pinapanood ang gabing tahimik, ngunit tahimik pa rin. Sa oras na ito, sa kalye, ang anino biglang natipon, Aaron ngiti, ilagay ang lalagyan ng alak, tahimik na naghihintay. Oo naman, ilang sandali pa, mahinang tumunog ang pinto ng Aaron. Pagkatapos, isang magalang na sigaw ang dumating mula sa labas, Young Master, ang host ko ay naghanda ng alak at mga gulay, at gusto ko siyang imbitahan na pumunta sa aming bahay para makipag-usap. Tumayo si Aaron at binuksan ang pinto. Sa pintuan ay nakatayo ang isang katulong na nakasuot ng malinis at marangyang damit. Hindi pa nakakita ng ganoong tao si Aaron, ngunit tiyak na hindi siya nakangiting tao. Ito ay hindi inaasahan ngunit makatwiran. Tumawa si Aaron at nagtanong, sino ang iyong Panginoon? Malalaman mo kapag pumunta ka. Muling ngumiti si Aaron at tumango, okay, ikaw ang nangunguna. Kasunod ng mga katulong, lumabas si Aaron sa restaurant at sumakay sa isang upuan na may 8 tao na sedan. Makalipas ang mahigit 10 minuto, dahan-daang huminto ang sedan chair sa labas ng isang manor. Binuksan lang ng katulong ang kurtina at magalang na hiniling si Aaron na umalis sa sedan na upuan. Sa labas ng bulwagan, ang Jade Lion ay tumayo, at ilang mga katulong na nakadamit ng tela ay mukhang mga katulong. Sinulyapan ni Aaron ang pinakamalapit na katulong, inilagay ang kanyang mga mata sa kanyang kamay, at agad na gumuhit ng panunuya mula sa gilid ng kanyang bibig. Aaron ay tumingin sa plaka, sa libro Chinxunyuan 3 mga karakter. Pagpasok mo sa bulwagan, makikita mo ang yaman at karangyaan. Ang gintong sutla at jade silk ay pinalamutian ng karelagan at eleganteng kapaligiran. Dumaan ako sa bulwagan, nakarating ako sa likod na hardin. Ang likod na hardin ay pinangungunahan ng malaking lawa sa atrium. Malinaw ang tubig at magaan ang alon. May pavilion sa gitna ng pool. Sumakay ng bangka ang Aaron mula sa bangko at dahan-daang pumunta doon. Sa pavilion, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang matagal nang naghihintay, nakatingin kay Aaron, hinahaplos ang kanyang balbas ng may kasiyahan, na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Sa tabi niya ay nakatayo ang smiley-faced devil, tigre maniac at 2 pang kakaibang tao, ang isa ay nakasuot ng itim at ang isa ay nakaputi. Sa likod niya ay may inihanda na ang isang mesa ng masasarap na pagkain. Sa sandaling dumating ang bangka ng Aaron sa pampang, mainit niyang tinanggap ito, maligayang pagdating, mainit na pagtanggap, batang siya, napakaganda nito na maaari kang pumunta sa aming bahay. Nagpadala ako ng isang tao upang maghanda ng ilang alak at gulay para sa iyo, maupo ka na. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen.
Kung hindi niya kilala noon si Hu Chi at Xiaomi and Devil, baka maramdaman niyang mabuti siyang tao kahit na siya ay isang estranghero. Pagkaupo, masiglang nagsali ng isang baso ng alak ang nasa katanghaliang gulang. Sinabi ni Aaron sa oras na ito, kung mayroon kang sasabihin, pumunta tayo sa punto. Hindi ako pamilyar sa iyo, kaya sa palagay ko ay hindi na kailangang uminom ng alak na ito. Pakinggan ang Aaron na hindi humarap, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa likod ng itim at puti na iyon, agad na galit na katawan pasulong, at Aaron sa oras na ito ay isang madilim na ngiti, na handang umatake anumang oras. Tumawa ang medyo may edad na lalaki at pinigilan sila ng dalawang kamay. Tumingin siya sa Aaron at sinabing, "Okay, you are so pleasant. I like you. It's much easier to deal with you." May sasabihin ako. Tumango si Aaron. "I've heard about the restaurant battle today, but don't worry. Hindi kasing ganda ng iba ang skills ng kapatid ko. I will never make revenge for him. It's your ability. I really appreciate it, kuya. Kaya gusto ko imbitahan kang sumama sa amin." Ang mga nasa katanghaliang gulang ay makatao. Aaron ngiti, "Samahan ka." "Bakit, boy? Kayang-kaya ka ng kuya ko. It's your honor. Huwag kang walang galang." Galit na sabi ng lalaking nakablak. "Haha, kuya, pareho tayo ng klase ng tao." Ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, umupo ng kaunti, at binigyan ng mahiwagang ngiti si Aaron. Sumimangot si Aaron, "Sino ka?" Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ngumiti, gumagalaw sa kanyang kamay, at isang itim na hangin ang biglang namuo sa kanyang kamay. "Ngayon, kapatid, naiintindihan mo ba?" Biglang napagtanto ni Aaron na pagkaraan ng mahabang panahon, itinuring ng mga taong ito ang kanilang husay sa Tianyin bilang kanilang mahika, kaya natural na naisip nilang si Aaron ang kanilang kapwa. Hindi mapigilan ni Han Sanchen na matawa. Hindi niya maisip na isa lang siyang casual na routine na operasyon, na maaaring magdulot ng malaking hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, hindi plano ni Han Sani na sumali sa gang, at hindi niya planong mahirapan sila. Sa isip ni Han, ang tinatawag na hustisya ay hindi tiyak ng kampo, kaya kung ito ay makatarungan o masama, walang pakialam si Han. Isipin ito, Aaron bahagyang isang kamao, "Pasensya na, sanay akong mag-isa, at hindi ako interesado sa barkada." Tungkol naman sa pagkain ni kuya, may magandang ideya si Han, at may ipapadala sa ihatid ang gintong panulat sa iyong bahay mamaya. Aaron tapusin, pagkatapos ay nais na tumalikod. Bumangon lang, sa oras na ito, tumawa ang medyo may edad na, "Kuya, huwag kang mag-alala, tingnan mo muna ang aking sinseridad." Dahil doon, tumingin, ngumiti, at tumango ang demonyo. Bumangon siya at isa-isang binuksan ang 8 kahon sa paligid ng pavilion. Sa sandaling mabuksan ang mga kahon, napuno ang mga ito ng lahat ng uri ng alahas, pati na rin ang mga likas na materyales at mga lokal na kayamanan. Nakakasilaw talaga. Han 3,000 desday ng isang ngiti, nais na gumamit ng pera upang bumili ng sarili. Tapos baka maling tao ang nahanap niya. Ang Aaron ay hindi nakahanap ng lugar upang gamitin ang yaman na nakolekta mula sa silong. Talagang hindi mahalaga ang pera sa Aaron. Umiling si Han Sanchen at muling tumuntong sa bangka. Ang hakbang ni Han Sanchen ay direktang nakalilito sa lahat ng mga taong naroroon, dahil ang mga chip ng pera na ibinibigay nila ay sapat na malaki. Iniisip pa nga nila na hindi matatanggihan ni Han Sanchen ang ganoong presyo, ngunit hindi man lang niya ito tinitingnan. "Kuya, hindi mo naman gusto yan. Medyo maingay, di ba?" The smiley face, demonyo ay bahagyang hindi nasisiyahan sa oras na ito. Nakangiti si Han Sanchen at hindi nagsasalita. Sa oras na ito, inilalagay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang puso sa isang paalang na posisyon, "Maliit na kapatid, kung hindi mo makita ang mga bagay na ito, mayroong isang bagay na maaari mong makita." Aaron isang leng, ang ilang mga kakaibang tumitingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, tingnan na siya ay napakatiwala. Han 3,000 talagang hindi alam kung saan siya nakakuha ng lakas ng loob. "I'll send someone to pick you up at midnight today. Magkita tayo dito. Kapag nakita mo ang mga bagay na ito, hindi pa huli ang lahat para magdesisyon." Medyo mausisa ang Aaron. Sinasabi ng mga nasa katanghaliang gulang na sila ay puno ng tiwala sa sarili. Ang taong ito ay hindi gumawa ng appointment ng maaga o huli,
at mga alas 12 na ng hating gabi. Higit pa rito, naniniwala rin si Aaron na hindi siya mabubuhay nang wala ang Do City ngayon. Hindi na siya nagsasalita, at naghatid siya ng kaunting lakas, at ang bangka ay biglang sumulong ng malumanay. Nang makitang umalis si Aaron, ang lalaking nakaputi sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay humakbang at nagsabi, "Panginoon, ang batang iyon ay isang estranghero lamang. Bilhan natin siya ng mga bagay na iyon. Sulit ba? Sa mundong ito, madaling makakuha ng 1,000 ginto, ngunit mahirap makakuha ng isang mahusay na general. Sa oras na ito, tayo ay nagtatrabaho lamang ng mga tao. Kung maaari nating tulungan ang batang ito ay tulad ng pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre. Sa tingin ko hindi lang iyon ang dapat gawin ng bata. Sigurado akong papatayin ko siya sa loob ng 3 saber. Malinaw na ang husay ng isang tao ay mas mababa kaysa sa iba, at iyon ang dahilan kung bakit napakalakas niyang hinaypan ang iba, sabi ng lalaking nakablak na may halong disdain. Halatang nakadirekta ito sa smiley face devil. Ang tumatawa na mukha ng demonyo biglang pangit, malapit ng magalit. Okay, naniniwala ako sa lakas ng smiley face na demonyo. I'll dalhin ang lahat ng mga bagong produkto at pumili ng isang pangkat ng mga dekalidad na mga produkto upang aliwin ang bata ngayong gabi. Ang lalaking nakaitim at ang lalaking nakaputi ay tumingin kay Huchi at Xiaomi and Devil, at bawat isa sa kanila ay umatras. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.